Nag-activate na naman si anti-theft. Hello, hello. Nakakonect naman siya sa Bluetooth ko. Intercom, trusted device. So, inaccurate talaga si Samsung. Ang dilim niya. Hello, hello. Parang yung DOS talaga pinakamabilis niya. For some reason. Bakit malamig? February. Up, huwag kakakanan. Parang gusto ko na tuloy magkaroon ng dongle. Ako na lang mag-a-adjust sarili ko. Bakit ang late ng truck na to pero ang dami niyang gulong? Hindi ko pa nasa search yun pero pinapanood ko kaninang story about parang pamilya sila apat sila sa sasakyan, 1, 2, 3, 4, apat. Tapos nasa parang freeway sila, malapit na sa intersection, tapos walang preno.
Tapos stuck siya dun sa ganung speed, naka 120. Eh alam ko pag US, pag sinabing 120 miles yun eh. So ang tuloy nun 240, nakasagad. Ngayon tumawag siya, sabi niya half tama 200. Naka ano sabi ko kanina, naka 120 miles sila. Tapos sabi niya half a mile na lang daw, malapit na siya sa intersection. Tumawag siya sa 911. So syempre naka-record 'yun. Ngayon, hanggang doon sa sa part na sumemplang, hindi sumemplang. You can say sumemplang pero kotse siya. Hanggang doon sa part na na umano siya, tag na to, sinampa niya doon sa damuhan. At ubos sila sa kotse, silang apat. Toyota ba naman eh. Parang lata ng sardinas na inapakan. Pero kasi doon sa story na parang nagkagasto si Toyota ng ng worth 2.3 billion dollars dahil sa insidente na yun. Kasi nag-viral yung video ng recording ng 911 call. Kasi magagawa ng operator? Parang wala pang 1 minuto yung tawag niya eh. Walang preno, stuck sa ganong speed. Isipin mo, anong gagawin mo doon? Ako syempre, instinct ko doon, handbrake. Pero kung naka 240 ka, ano magagawa ng handbrake mo? Baka umikot ka lang nun. Pero sabi kasi ng Chinese na sinubscribean ko, magaling siya mag-tip eh. Sabi na dahan-dahan lang daw yung handbrake. Kung ako yan, ibababa ko yung cambio. Kung manual halimbawa, naka-kwarta, naka-tersera, bababa ko ng tersera. Naka-kinta, tersera, baba ko ng segunda. O patayan na, mamamatay ka na rin lang eh. Tapos syempre, unang ko, seatbelt kayo lahat, pati sa likod. Manda kayo, hawak kayo. Ganun. Tapos dahan-dahan ng apak syempre ihanda ko na saan ako sasampa. Siya sinampa niya sa damo, hindi talaga sila na-survive. Alam mo, nagpagulong-gulong yung itsura ng kotse sa picture eh. Yun sumisipa o minsan sisipa, minsan hindi. Kalarky to eh. Parang babae may regla na. Sabi ko lang kay Paul na wala siyang dulo. Meron siyang ginawa. Yung una kong obserbasyon, nabawasan yung torque niya. Kaya gusto kong makita yung setting ni Paul. And ano meaning ng setting niya, ano yung mga pwede kong galawin, ano yung mga hindi ko pwedeng galawin. Kung magkaluwag-luwag, kailan kaya yun halimbawa magkaroon ako ng sariling dangle para sa adjustment sa controller. Signal ba ako? Kaya katulad yan, ako approaching na ako sa intersection. May tingin ako sa likod ko. Tulad kanina, pagtingin ko sa likod ko, may matulin na umaabante sa akin. At least may iwasan ko siya. Intersection, yung
Pag pagdapo mo sa intersection, isa sa mga ano yan eh, delikado yan. Isa sa mga ano yan, yung salpukan ng mga nakatulog, inantok, naidlip, no, na walang preno, etc. etc. Kaya pag pa-approach ka dyan, titingin ka sa likod. Through side mirror syempre. Ang lamig. Paano na lang pala kung biyaheng Baguio? Yan. Should look ahead. Tulad nun, may ambulansya, nakikita mo na sa malayo pa lang. Ganun ba? Kasi tulad nitong sasakyan, umiwas. Paano kung ikaw hindi ka umiwas? Ganyan. So hindi talaga advisable mag-multitask, double tasking pag na drive yun. Especially cellphone. Mag-multitask ka man, very minimal. Put it to minimum. Huwag yung masyadong kakain ng brain mo. Ay, aga ko pala nagising, 1:00. Tapos meron akong mga small projects na nagawa.
Palit gripo, luto ulam na binaan ni teacher. Digo. Naglanggas ng sugat ng aso. Mabuti naman sumara yung sugat ng aso dun sa leeg. Piling ko tatahiin na yun sa laki ng buka. Laki ng buka niya. Yung kakalanggas ko, sumara. Alangan ako dun Well, either mag-slow siya or tutulin siya. Nagtulin siya So, hindi ko tinuloy. Yun yung laganit na yun stand pala yun. Every now and then nilalagyan yun ng grasa, unless napalitan ko siya ng debearing para matagal-tagal bago magganon. Mauulam ko ngayon munggo. May hipon pa, kanin ang wala. Kaya mo yan. Ayan. Ingat. Si kabayan. $84 from 80. Tama lang, 2 volts. Liwanag pa yan. Shing! Dadaling ko na sana to sa vet Inisip ko kahit ang free lang naman sa kanila consultation. Pag sinabi nilang tatahiin yan, ako mahina 3,000 dyan. Alangan naman dinala mo na doon, sinabing kailangan tahiin. Tapos iuwi mo. After kan ma-advise na kailangan tahiin. Baka nasugat yan kasi repeatedly silang nag-aaway, repeatedly inaatake yung part na sugat na yung paulit-ulit. Paano gagaling kasi magkakasunod pa? Paano gagaling, di ba? Kawawa naman siya. Tapos itong huli, yung talagang wild ng away nila, tagal maawat. Kung sasawa na ako mag-awat sa mga yun. Kaya yan, nakatali na lang ganyan. Pero ito pinapakawalan ko to kasi pasaway to Pasaway. Boss na bibili ng itlog sa palengke. Kita-kits tayo.
Bye.